Siguro ano na lang, umpisahan natin. Ano yung palagay niyong pinaka-challenge? Ano, gusto niyo mag-focus na lang tayo dito kay TikTok. Ano yung pinaka-challenge niyo overall? So whatever the challenge is. For me, I think creating content and staying consistent sa pag-EL. Kung anong oras. Okay. Yes, and content actually. Yung mahirap. What about sa creating content, Coco? Parang may mga times na may gusto akong gawin na content. Parang na-visualize ko kung anong gusto ko. Pero yung nagagawa ko, hindi sa gusto kong gawin. Parang feeling ko may kulang. So, I don't know. I'm still trying to improve it. Kaya ngayon, I'm trying to post at least once or twice in a day. So, tinitingnan ko din kung ano yung gusto din ng mga ano ba yun? Ka-F ko. Mga nag-F. Pero usually, nang tinitingnan ko sa mga naka-L, kung sinong naka-L, parang hindi naman sila naka-F sa akin eh. Siguro nag-pop up lang somewhere sa kanila, kaya nakita nila yung video ko. Parang half of it, friends ko, half of it, hindi. So, paano mo nalalaman? Anong metrics mo? Para malaman mo kung ano yung gusto ng followers mo. Kung like sila, tsaka nagko-comment. May iba pa ba? Oo. Tapos pag na-identify mo na siya, ano yung next mong gagawin? Mag-create ng ganong content and make it more better. Like lately, parang gusto kong i-upgrade siya to more educational. So ngayon, mas napapadalas na yung post ko somehow for me. Pero ngayon, gusto kong more educational, more talking, more information na sinishare. Kasi pansin ko mas madaming nagpa-follow nun. Sumusunod nun. So, may nagfa-follow, Ang dami parang, din. hi Kavi, may nagfa-follow sa'yo dahil dun sa content mo na yon? I think so, yes. Saan mo pala yun nakikita? Paano mo nalaman na nag-follow sila? Because Kanina ko lang nakita, surprisingly. Teka lang. Yun nga eh. Minsan may napipindot ako na hindi ko alam na yun pala yun. Ayun nga eh. Wait lang. Check natin. sige. Hi Kavin. Kavin. Ayan. Let's say... Let's say this video. Saan na yun? Analytics ba yun? Biglang nag-pop up lang yan kung sino yung mga kung sino yung mga yun. Nakaligay ba na parang this follower, parang this account followed you because of this post? Ganun ba? Hindi naman. Pero, nakalagay doon kung sinong naka-F sa'yo at hindi naka-F. Sa insights. Hindi sa insights eh. Okay. Siguro ang gusto ko lang intindihan, ano yung step by step mo na ginagawa para, like sabi mo nga, creating content kasi yung parang challenge tsaka consistency sa doing live. So, ano yung tinitignan mong milestones or key points to know that nag-improve yung quality ng content mo? And ano yung signals?
Good question. Feeling ko na nakikita ko nag-improve siya kasi in just a few minutes nakikita ko na may nagla-like na. I'm not sure din kung depende din sa time or depende din sa pinost ko. Pero at least in a few hours, like in less than a day, dapat at least 100 na yung nakatingin, naka-view or nakatingin. At meron na siyang at least 10 or something, 10 to 20 na naka-like. So, feeling ko, if the number grows, then it means that I'm doing it right. Makes sense. For my own understanding. Sige. Anyone else gusto mag-share about ano yung challenge nila? Ayun. I think nakikita nyo naman siguro to. Like, ito. Ay, nakikita ba? Like, ito, yung taong to, nag-like siya sa post ko. Pero, hindi siya naka-follow. Okay. Gets. Sa data ng per post, bale. Tama ba? So, Hey, Jonah. Sige. yung under comments and likes. So, ibig sabihin, napupush siya kahit hindi ko friends nakikita. Tapos may nakita kang pattern. Anyway, sige. Ano tayo? Next muna tayo. Anyone else? Hi, Ruthie. Anyone else? Anong challenge nyo with TikTok? Ako, oras. Oras talaga kalaban. Busy talaga yan si Jen eh. Parang gusto ko na magkaroon ng alalay. Gusto ko na mag-hire ng alalay. Just to create the content for me or like, yun, ganun. So, creating content din, bale. Parang ganon. To yung shoot. challenge. Because Gusto ko na may sumusunod sa akin, tas video na lang niya ako. Small loud, ikaw ba yan? Oo, ganun. Gusto ko ganun na lang. Pag ganun din. Hey, Frazzy, we're just having a conversation about the money and Okay. Tell we're everybody just to follow me. talking Follow. in Filipino. So feel free to just stay. We're just having the conversation in Filipino, right? Prezi, we Okay. can follow you. You are a private account. Yeah. Oh, I'm by the not, way, Jenny. kindly change first your account to I just done it 5 minutes ago. I Jenny, can- I have done it. All right. Thanks. Ayan, sige. Sige, tuloy Hindi ko mo. naman siya nagpo-follow eh. Gusto niya i-follow siya. Kahapon ko pa yun siya sinabihan na palitan yung account niya eh. Hey, Frazzy! Na-follow niyo na ba Yakap siya? muna siya. Hindi pa. Wala. Yakapin niya Frazzy. muna tayo. Sige. Magkaibigan na kami. Si Coco pala sinusundan eh. Sige, go Jen. It's really the time. Parang, kunwari, ngayon I'm checking my phone. Ang dami ko palang niload dito na kung ano ng mga video na nakabala na. Wala lang akong time para to organize it in a logical way na it makes sense. Kasi gusto ko sana medyo thematic. Iniisip ko kung ako lang ba yung may gusto ng theme. Pero baka hindi sa app na to kailangan yung baka kailangan ko sa kabilang app. So, dito kasi parang walang parang walang rhyme or reason. Para masabi mo na, alam mo yun, hindi siya gaya dun sa ibang app na kailangan sa ibang app. May general theme ka sinusundan. Meron kang parang general feel. Ito parang labo-labo eh. So, yung pinaka root cause is yung oras. Also, Oras, tas sobrang this close to buying another phone. Okay. Piling ko limitation na yun sa akin ngayon.
Bibili na yan. No, Lord. Bibili na yan. Dapat siguro yung sticker ko pa nagla-live ako. Guys, supportahan niyo ako para makabili akong bagong phone. Jen, nakabili ka na nung mic. Buy the yung- phone. Yung mic, matagal na yun eh. O, tingnan mo na. Kaya, buy the phone. Bili na yan. Ay, content pinit pa. Na lang. Konting pilit. Ilagay mo nga na sticker. Maraming iPhone, pipili. iPhone. iPhone na yan. iPhone, iPhone. Hindi ako makibo. Sabi ni Jing, mas nag-like yung mga hindi mo follower. So, oras at saka tools. Yung kay Jen. So, basically, kung halimbawa, tatanungin ka ni Coco, kasi yung problema ni Coco, how to create content, like improve on it. Mabibigyan mo siya ng tips. Ang kulang kasi sa'yo is the time. Tama? Sige nga, anong mabibigay mong tip sa kanya? At Kay sa amin Coco, pagdating sa paggawa ng content, Yeah. If you can give her like the parang actionable na top 2 for creating content that would convert, for example. kasi si Coco marami na siya, dahil kasama ko siya every weekend, alam ko na madami na siyang photos and videos. And when she does post, laging maraming likes. So that's actually good. Siguro, kung gagawin mo to in a more regular manner talaga, Coco, like you said, I think the best way na magkaroon ka ng mas maraming content is to not think about it. Like, ako kasi naniniwala sa done is better than perfect. Alam mo yan, kapag nagpapakuha ko sa'yo, laging, okay na yan. Masaya na ako eh. Pero hindi ko kailangan punuin yung phone ko ng mga 100 shots para masabi ko ito yung best angle. Kailangan kasi matuto ka na yung, hindi naman sa makontento, pero parang kunwari sa editing ha, sa team ko na rin, ginagawa ko na to before, pero nagulat ako na yung palang mga creative directors na I am with sa social media, sila, they have this thing na pag nakakita ka ng isang shot na okay na, that's it. Hindi mo na kailangan kumuha ng more. Kasi magkakaroon ka ng decision fatigue. Tapos mapapagod ka. Mapapagod ka una maglinis, pangalawa mapapagod ka mag-post. Tapos mapapagod ka ding mamili. So parang meron lang talagang idea na ito okay na to. Kasi ikaw lang naman na makakita ng flow mo eh. Like, alam ko yung feeling na kapag kunwari, parang hindi pa ako perfect dito. Yung parang ganon, alam ko yung feeling na yun eh. So, ewan ko, tell me ko if I'm right or wrong, if I'm hitting it. Pero parang feeling ko, you just have to decide na ito okay na to. Kasi kung ano man yung napaperceive mong flow in that shot, kung hindi naman siya, kumbaga if it's a shot of you, yung napaperceive mong flow ay only in your head. Pero if you're taking a photo of a scenery, ibang bagay yun. Like, kasi kailangan mo i-compose yung frame mo, yung ganon, yung lighting, whatever. Yun. I don't know if that makes sense. Thank you, Jen. Yeah. It's feeling ko it's my battle din talaga. hindi ko napopost lalo na agad-agad. Pero may iba na napopost ko agad-agad. Pero lately mas ma-post na ako dito sa app na to kaysa sa other app. Congrats! So, yung mahirap is parang napapabayaan ko na yung ibang app. Yeah. Medyo ayoko din. Kasi, yun. Pero kasi yung sa kabilang app, ang daming judgmental dun eh. Ang daming mga tito-tita dun. Let them be. You just have to. Kasi ano ka na eh, nandito ka na sa negosyo eh. Parang, hindi mo na siya dapat intindihin. Kasi, here in this app, you will also encounter people na judgmental. And it would not spare you.
na because you moved from one app to the other. Chastly, follow mo naman kami. Ayun Mahalin na. mo naman kami. Zane, ikaw, may gusto kang i-share, like, biggest challenge mo? Thank you. Sa akin, product video content. May mga gusto akong gawin na hanggang ngayon di ko pa rin nagagawa. Parang, ayun, kagaya ng voice over. I mean, katamaran. Parang parati kasi akong nakokontento na sa faceless. Parang nakapag-shoot ako ng video, photo, napipicturean ko yung products natin. Pero yung voice over kasi talaga, parang inisip ko kasi kailangan na siya eh. Kasali siya sa product video content eh. I mean, ang daming gumagawa. Pero hindi ko pa rin nagagawa. Pero ang hindi ko tinitigilan is gumawa ng content. Whether tungkol sa sarili ko or sa ibang bagay or sa product natin. Yun yung parang kailangan ko maging consistent doon. Pero yung upgrading, doon ako nagkakaproblema. Kasi kailangan, parang inisip ko, ayoko na maging stagnant. Stagnant ako lagi. May content ako, pero hindi ako nag-grow. Parang ganon. Parang yung upgrade about ganon. Parang inisip ko, image conscious ka pa rin ba? Hanggang ngayon. Ano yung battle with yourself, diba? So, anyway, yun yung, parang yung pag-upgrade is the main problem for me. Kasi iba-iba tayo ng situation eh, diba? So, yun. So, Ayun. yung pinaka obstacle mo to upgrading is the image consciousness? I think so. Kasi kung hindi naman yun, malamang nagawa ko na talaga ang pag-voice over or pagharap sa camera nagsasalita eh. I mean, nakakaya ko nga with lives eh. Pati ko nakakaya with the product. 'Di ba? Nakakaya ko with the product ng naka-time-lapse, yung hindi ako nagsasalita. 'Di ba? Parang kunwari, the other day, last week, may nakita akong content about deodorant. Hindi product natin, but yung towel nasa ulo niya, has naka-shirt siya. So yung Dio, nilagay, yung parang naglalagay ka lang ng Dio na yung galing dito sa kwelyo. Ganun ba kayo maglagay ng Dio? Oh, anyway, ganun yung ginawa niya na parang, teka lang, kaya ko rin to. Pero ba't hindi ko ginagawa? Yung mga ganong level. Di ba? Pwede mong gayahin yun eh. Ha? Ano naging sagot, sis, sa tanong? Di ba? Kaya nga, yung parang isip ko lagi, shucks, hanggang ngayon, image conscious ka pa rin. It's either tamad ako or image conscious. Either lang yun, or yun pareho. Di ba? So, kasi minsan nakakalimutan ko pa rin na parang, uy, teka, kailangan mo mag-content. Minsan kasi na parang nandun ka sa moment na ayaw mo mag-phone. Minsan nga pinapaalala pa sa akin ni Rain eh na, ma, picturean mo muna. Minsan nakalimutan ko. In fairness, kanina buti na lang conscious ako na video ko yung name ng place. Kasi there was a time na parang, oo nga pala. Yung parang masaya ka kasi na nandun ka sa moment ng bagong restaurant, kasama mo sila, biglang, oo nga pala, kailangan ko nga pala kasi for the content to. Parang, ayun. So, ayun siya for me. Meron ba Sa'yo ba? makakapag-suggest before I answer your question? Meron ba sa inyo makakapag-suggest kay Zane? If open. Ikaw ang gusto ko mag-suggest sa akin. Kung paano mo overcome? Image consciousness. Wala, task-oriented kasi tayo. Natural lang sa atin yun. Ay, diba? Pero pag gutom ako, Okay, okay. Zane, nakakalimutan ko yan. Minsan nauubos na yung pagkain, wala na. But siguro, ganito. It's telling the story, right? It doesn't have to be good enough to land on your feed, but it could be in the story. So, ako kasi, parang, I've learned to make fun of the situation. Like, kunwari, birthday ni Maggie, ito, ginagawa ko yung draft. Birthday ni Maggie noong 31. Feb 2 na.
So, hindi ko pa siya nagagawa hanggang ngayon. So, ngayon, yung story na ipopost ko, ay tungkol sa pagkakalimot ko. So, kunwari, hindi ko sinasabi na perfect yung messaging but sometimes kasi you have to change it in a way. Like, parang, I see naman lahat ng post ninyo eh. Pag hindi kayo happy doon sa nakukuha nyong likes, it means merong hindi, Thanks, Jency. merong isang bagay na hindi pa parang it's super consistent na you have to change it up. So, kunwari, yun, gaya nun, di mo na picturean yung lugar o yung place, parang Tagalog ko lang. Tapos yung pagkain. So, kunwari di mo nagawa, di ba? So, you can tell a story kung ba't di mo nagawa. And now, you're just remembering it. So, yun, ganun. Feeling ko that way, dun mag-a-appear yung mga taong super loyal. Hindi ko sinasabi na madami akong ganun pero merong iba na sa audience ko na talagang they follow and they read yung mga script na yan. So, parang minsan talaga, nakaka-relate sila dun eh. So, it doesn't have to be perfect. Like, kunyari, nung isang araw magkasama kami ni Coco, diba? So, nung last Saturday, naka-jeans ako. Hindi ko pa napopost. Kasalanan ko talaga. Pero, alam ko na ikukwento ko dun. Sabihin ko talaga, hindi pa kasi ako nakapag-plancha. So, parang ganun. So, laundry day eh. So, ito lang yung suot ko today. Yung mga fans ko, sorry to disappoint. Yung mga ganun. So, something like that, diba? So, you have to change it up. So, kunwari, titignan mo yung post mo. Sasabihin din naman ng app yun eh. Sa blue app at least. Sasabihin niya kung ano yung prefer ng audience mo. Do they actually like your videos or do they like your photos? So, you can stick with that. Ako kasi, they like my photos more. So, yun. Anyway, yun lang. Tapos makikita mo rin, by the terms of engagement, kung alin doon yung mas maraming views. So, malalaman mo pa rin kung ano yung mas prefer ng audience mo. Yun lang. Thank ya. Coco, ikaw may gusto ka i-suggest din? Grabe yan. Oo, seryoso kami Zane? ngayon, people. Maya-maya tayo tawanan. Sige, Coco. Kay Zane? Wala, kasi pareho kami ni Zane eh. Gemini ka Zane, di ba? Gemini ka ba? Yeah, Gemini Oo. na. Blue pa. Hello, Coco. Hello. Yun. Sakit yata namin yung Gemini yun. Kay Jen, may gusto kayong i-suggest kay Jen dun sa dilemma niya. Bilhin mo na yan. Yung kay Jen kasi na parang naka-counter niya eh. Pero yun nga, parang naalala ko doon si Doc Mean. Kasi ang dami rin niyang draft. Sobrang tagal din niya minsan mag-content na parang minsan sinasabi rin niya sa akin na Zane, patulong naman sa caption. Yung mga ganong level na parang teka lang, Doc, di ba parang last time pinag-usapan na mga ganon. Although, feeling ko yung kay Doc sa sobrang, palamang same level din kayo ng kabisihan, di ba? So, kasi alam mo na dyan eh. Alam mo yun, naka-counter mo yung pag-late mo na post. Pero probably, ano ba to, in the moment. Di kasi malamang task-oriented ka. So, alam mo, kailangan mo mag-post eh, di ba? Pero honestly, Nakuha lately, daw ang dumadaan yung buong araw. Dimple, uy. Anong ito? Dumadaan yung buong araw. Hindi ko ma-view yung messenger ko. That's how bad it is. That's why I know it's so bad. Kasi, alam ng mga tao, babad ako sa messenger. So, parang, alam mo yun, parang, it's really bad. Good problem ba ang pagka-busy mo sa work dahil in demand ka? Ano ba? Sorry. It would have been Alam good if niyo there was paano mawala yung problema. ano, Dimple? Simple lang yan. Ano? Iutot niya. Sama ng loob yun. Oo, Ba yun? madali lang yan. Kumbaga, Sige, kaya mo yan, Dimple. Nawala ka. Pero Wala gusto ko yun. lang mag-hire ng ano, ng parang, problema. Kumuha ka ng intern, Jen. Why Alam mo not? yung friend ko,
Kumuha siya ng intern. Although yun nga lang, kasi syempre, may business kasi siya, meron siyang parang, kasi di ba pag intern, kailangan nila ng parang kapalit na papel. May kailangan kang sagutan para ipapasa nila yon sa number of hours nila Oo. sa professor nila. Yun yung Kailangan ginawa. ko siya kuha ng insurance. Ay, yan ang hindi ko natanong, pero baka nga. Kasi may company yung friend ko So parang, ganun yung ginawa niya. Although, nung graduate, kinuha niya na rin. Parang sinweldohan na niya. Pero, nung intern nga, at least technically parang libre, di ba? Ayun. Kasi rin dagdag din sa portfolio nila So parang willing talaga sila. Yun. Baka sa hotel na sa IH, meron kang mga, alam mo na. Nora. So, ba't nga hindi ka mag-hire, Jen? Kaya lang kami magtatrabaho, lang ako oras. Iniisip ko pa yan. Pero, promise, gagawa ko ng paraan yan. Hindi ako matatahimik at di ko nasasolve yan. Jean, ikaw may gusto ka i-share, Jean? Pinaka-concern mo? Nag-affiliate din nga ba si Jean, sis? Oo. May product yan, si Jean. Anong pinaka-concern mo, Jean? Parang beauty product din. Okay. Busy siya kanina sa work Baka naka-on lang nakasampa lang siya dito. Yung sa akin naman, pare-pareho kasi tayo Parang ganyan. So, sa akin, like, for example, in terms of oras, parang siguro baka isipin nyo, wala naman akong anak, wala naman akong work. Pero, yung oras yung sa akin kasi, anyway, personal reason alam nyo na yon kayong tatlo, alam nyo na yung nangyari, di ba? So, parang, siya, like, majority ng things sa akin pa rin talaga sa shoulders ko. So, parang feeling ko, tas yun din sa content, same with Coco and Zane. And I have been reflecting on it kasi parang, so usapang pera, di ba? Pero bakit ito yung pinag-uusapan natin? Kasi I think, bottom line, pag nalaman natin, like, for example, kay Jen, nalaman mo kung paano mo talaga magagawa ng oras to create content and magkaroon ng general theme or not a general theme for this app sa account mo or like kay Coco, consistency sa pagla-live, di ba? Parang pag tsaka kay Zane, pagka na-overcome na niya yung, nakapag-upgrade na siya ng content, parang pag nagawa naman natin yan lahat, papasok kasi yung pera That's what I believe. Pero dahil dun sa mga walls, sa obstacles na yon, parang, yun nga, may obstacle, hindi tayo maka-move forward. And, kakapakinig ko lang actually kanina nung BDD, yung sinend ni Coco, isa-share ko sa inyo later. In-upload ko sa YT. So, meron akong, tas may isang kinapture ni Jen perfectly dun sa phrase na sinabi niya kanina. Tapos sinabi ni Marlon, and one thing that I've been reflecting on. So, 3 things I think yung crucial for us. So, pwede naman kayo mag-violent reaction if you don't agree, so we can discuss it. So, first of all, yung sinabi ni Jen na removing decision fatigue. So, pangalawa, yung sinabi ni Marlon, tsaka ni Daniel actually, remove yung emotion. Kasi kung papansinin nyo, lahat nung nasabi natin, may kakabit kasi na emotion 'di ba? Parang overthinking also. Na parang kasi baka ganito, kasi ganyan. And the third thing, yung nire-reflect ko na talaga for some time, and nakuha ko rin to like, parang ito yung theme ngayon ng OTG, is to build a system. Anong ibig sabihin ng build a system? Yung parang ginagawa din ni Marlon na lahat ng kinakausap niya or lahat ng ginagawa niya is same lang whether CEO yan or hindi, 'di ba? Same lang na same invite or same what you call this, same script or whatever it is. So parang for me, in creating content, baka kasi hindi rin clear kung sino ba talaga yung gusto nating kausapin pa. Kasi for example lang Zane, image conscious ka pa kasi
ang iniisip mo pa, yung mga magbabash sa'yo, or tama ba? Sino ba yung mga iniisip mo pa? Ang nasa isip mo pa, Wala, sarili ko lang din. ay, yun, di ba, binabash mo kasi yung sarili mo eh. Yeah. Di ba? Pero ang bibigyan mo naman ng solusyon are the people who will see your content. Di ba? So, ayun nga, at least yung sinabi rin ni Coco, more educational kasi nakita niya nandun yung mga tao na parang dun mas nag-view yung mga naka-follow sa kanya. Di ba? So, yung sa akin kasi, nagkaroon ng sobrang emotional ups and downs talaga. Hindi talaga ako nakakatrabaho pag may ganong situation na nangyayari sa akin. So, sabi ko, hindi pwede to na pagka bad mood ako, hindi ako magtatrabaho. Pag good mood ako, saka ako magtatrabaho. Kasi, meron akong goal na gusto kong marating sa buhay ko. And it cannot be, alam mo yon, parang biglang nag-light bulb moment sa akin yung sinasabi ng mga mayayaman na anong tawag dito, you show up no matter what. Pero ang dali kasing sabihin, sinong ikaw ba yun? Hiya talaga ang kalaban. Oo. Ano ibig mo sabihin, Jen? Hindi yan Ikaw ba yung yun? oo. Parang ba yun na emotional? Correct. Parang nanibago kami. Iba nga, nung isang beses, yung sa Sojak. Oo. Alam mo, totoo lang pala, Zane. Tough lang siya on the outside, pero soft and mushy in the inside. Oo, sis. Ano kasi ako feeling ko gano'n naman talaga ang mga red. Alam mo yun, may front talaga. Ayan, di ba? Pero yun, pinapakita ko sa inyo yung vulnerability. Kasi ako, yun nga, trinabaho ko siya the past few months, na parang, it's not because, like, mag-usap nga kami ni Dinong isang beses, parang, it's not because people find you intimidating, it's because you are putting your guard up, na parang ganon. And you're not really facing yung emotional ups and downs. Wala kang bang So anyway, going back, I'm sure lahat tayo merong ganyan. Diba pagka time of the month din, naging emotional tayo, diba? And pagka gumawa ka ng video na pinagkahirapan mo, nagiging emotional ka. Kahit aminin natin yan, parang sabi mo, hindi. I-post mo, tapos kalimutan mo na. Pero naapektuhan ka pa rin kasi you spent time, di ba, and energy in thinking about it and creating it. So ngayon, yung recommendation na ako nire-recommend ko and what I'm doing right now is gawan mo ng system. Anong ibig sabihin ng system? Meaning, parang pag sa gera, di ba? Nabasa niyo na ba yung Art of War na book? Or at least you're familiar with what it is? Super fave. Ayan. Curious ako, ano sinasabi ni Jency? Yeah, anyway. Sige nga, Jen, madedescribe mo ba siya, ng mabilisan kung ano yung meron sa book? Ang Art of War kasi sa akin is that you're always strategic about your moves. Like, there are si Sky nakaka-distract. Tapos so, hindi naman sa mapanamantala siya, no? It's just that you never put yourself in a situation wherein you are caught unaware. Like, parang, you plan ahead talaga. Like, kunwari, if you, parang chess move, like, hindi ka move ng one step without thinking of the next 5-10 moves. Parang ganon. Sumama ka lang dyan, Sky. Kaya nyo to. Matitiis nyo to. Perfect. So, yun nga, yung sinabi ni Jen, parang you're always prepared. So, kaya ko tinanong, ano yung feeling nyo that is the gap? Yan, sabi ni Jen, si preparation. Ano yung gap right now? Or ano yung parang obstacle? Kasi, I don't know if you do it, na parang nasa isip mo na siya, na yun nga yung obstacle, pero you don't really sit down and think about ano yung panglaban mo pag dumating ulit siya sa'yo. Or, like, kasi ako parang hindi, I will rely on my willpower, kaya ko to, di ba, affirmation, ganyan. Pero, affirmation and willpower can only, bring you so far, di ba? So, for example, kay Zane, ano yung pwede mong gawin to overcome yung image consciousness mo, di ba? Palagay mo, sis. Hindi just do it,
hindi just do it. Kasi alam mo na yan eh. Alam na natin yan lahat. Just do it eh. 'Di ba? So, ano yung palagay mo? For you to, like sinabi nga ni Jen, 'di ba? Na be prepared dun sa, dadating kasi ulit yan eh. Na maiisip mo kailangan kong gumawa ng video with voiceover. So, ano yung palagay mo? Na pag dumating siya, you just do it. Pero hindi just do it yung solusyon. Oo, correct. Hahanapin ko pa. Or alam mo ba, pwede mo i-share. Di ko alam. Feeling ko nga tuloy mas yung convenience kasi of doing faceless content eh. Sa totoo lang, sobrang bilis kasi. Tapos pupunta ka lang kay chat, kuha ka lang ng hook and caption. Tapos eh. 'Di ba? Whereas katamaran nga yung mas higher percentage dito. Hindi ang image consciousness. Well, I don't think katamaran, sis. Ito I would disagree with you. Kasi I don't think tamad ka. Sobrang sipag mo eh. But, I think it applies to all of us. Alala niyo yung parating ine-emphasize ng Think and Grow Rich na libro? I-share mo yan. Burning desire. Kasi ang nasa mind pa rin natin parati are the obstacles. Kasi, for example, kay Jen, kasi wala akong oras, kasi kailangan ko ng assistant, kasi kailangan ko ng bagong phone. So, in your case, kasi image conscious ako or baka tamad ako, instead of really like, ito to Zane talaga pinakasimple every time for me. Nung pinanganak mo yung mga anak mo, hindi mo naman inisip kung tinatamad ka that time or ano, di ba? You just had to do it. Pag ganyan gumawa ng bata. Ano daw? Ano daw? Kasi pag ganyan gumawa ng bata. Easy. Diba? I mean, for me, yun yung parang Buti na lang dalawa, Jen. Kung apat, mas lalo mo pa ako niloko. Buti na lang mahaba yung gap. lumabas. Okay na rin. I think bottom line, talagang gusto ko i-point out. We still, even though ang dami na nating napanood, dami nating conversations, dami nating napakinggan trainings, at the end of the day, nadidistract pa rin tayo with the small things na, kasi pag alam mo pag mas importante talaga sa atin yung goal, nakakalimutan natin lahat ng hesitations eh. 'Di ba? Tapos parang in your brain, parang alam ko na yan, 'di ba? Pero bakit parang hindi? Kasi ask yourself, pagka nandun ka sa point na yon, na for example, Jen, oras to create content. Kasi, hindi ko sinasabing mali pero like right now, priority mo pa rin talaga to be in your job. Gets mo? Yeah. Right. I know. And that's fine. That's fine. Kasi yun yung gusto mo right now. Pero if like for all of us, we want to be on the next level, 'di ba? Kailangan talaga nga paigtingin natin yung kagustuhan natin doon sa next stage versus yung iniisip natin parati na kasi pagod ako, ganyan. Nung the past week lang, 'di ba? Nagla-live ako tuwing 12 midnight dito hanggang 3 a.m. Sobrang nakakapagod siya, guys. Sobrang nakakapagod. Pero like, yun nga, kaya nagkaroon kami ng conversation ni Zane recently. Parang hesitant kasi ako, gagawin ko ba siya or hindi. Na parang other people are doing it, kumikita sila ng pera. Bakit hino-hold back mo pa yung sarili mo? Why not just do it and try it? Alam mo yun? So parang for me, what works for me, sinusulat ko talaga, ito kasi yung gusto kong gawin. Tapos talagang, ang practice ko ngayon, I'm practicing na nakafocus ako, na pinahanda ako pag nag-come up ulit yung emotion na tinatamad ako, ano yung panlaban ko na thought process. Gets mo? Kasi just do it will not cut it. Talaga. Kasi alam na natin yan eh. Diba? Tagline ni Nike. Pero bakit hindi natin, why are we not just doing it? Kasi merong naka-built-in pa sa mind natin na hindi ka naman nagugutom eh. Diba? Yun nga, I was about to say. Parati natin pinag-uusapan yan. Hindi kasi gutom, pero hindi rin tayo gutom. Oh my G. Parati kasi nasabi yan sa live. Pero yun nga eh, diba? Alam mo yun? We need Asan si Jing? Wala si Jing. Oo nga eh. Ang ganda ng topic natin. Kanina, I was thinking,
Parang yung hindi gutom. We need to set bigger goals. Like, parang we need to also check with ourselves. Like, tumigil ka bang mag-set ng goal talaga? I mean, you move your life forward, as cliche as that sounds. Like, we've always heard that. I hope na you have not resented it. So, parang kailangan talaga may bago kang pinagtatrabahuhan. So, if you have to manufacture that by getting an investment or like buying something, I mean, it doesn't matter eh. Kasi, oo, or may sinet kang bagong financial goal or may sinet ka ng bagong wellness goal. Kung ano man yun. You have to really like make it enticing enough para kung ano man yung comfort mo, alam mo yan, hindi mo siya kayang i-trade off. I also wanted to say na kanina sabi ni Zane, procrastinating. Actually, Zane, siguro if there's anything, baka hindi yun yung character ng Blue. Hindi Blue ang procrastinator, feeling ko. Green. Ang blue kasi, gagawin niya yan spontaneously. Spontaneous sila eh. So, baka if you're thinking of structure, lean onto your strength na spontaneous ka eh. Kasi ang procrastinator, tulad ng green maybe, na I always try to create pathways in my brain na alin kaya dito yung gagawin ko. Doon ako nagpa-procrastinate. So, parang bago ko siya i-execute, nakapag-run na ako ng mga parang Doctor Strange. Nakapag-run na ako. 1,000 simulations. Napaisip ako dyan sa sinabi mo. Spontaneous nga ako. Kunwari kanina, kumakain. Sabi ko, ito yung content ko. Itong parang kumain tayo sa flavors, parang hindi ako magpo-product video today. Tapos bigla, habang nagsuscroll ako sa, kay TikTok, may nakita akong content. Di ba nag-shoot na ako ng sarili ko, syempre. Doon sa hotel. Na parang, oh my God, may hook na ako agad. Parang ganun. So, alam mo yun, nagawa ko na siya. Pero, parati kong iniisip, bakit parating hindi ko magawa yung voice over na yan? Kaya sabi ko, ano ba image conscious ba? So, katamaran ko. Hindi ko rin alam. So, but anyway, so parang maganda nga ngayon topic natin to para eventually talagang kailangan ko na maumpisahan ganun. Wait lang. Feeling ko kasi, I try to be spontaneous. Like, on the fly. Ewan ko kung nakita niyo yung story ko nung weekend, yung deodorant. Oo, gusto ko yun! So, naisip ko lang yun habang may kausap si Coco. Sabi ko, busy pa siya, gagawa mo na akong content. So, on the fly yun. So, parang iniisip ko, Zane, kasi it's the labels you associate yourself with. Like, if you say na procrastinating ka, then it sticks with you. But what if you just start telling yourself na spontaneous ako, creative ako that way? Oo nga, mukha nga. Yan ang kailangan affirmation. Baka you'd be surprised at how much change it can give to you. Like, kunwari, yung on the practical side, kung nahirapan ka dun sa script, again, i-plug in mo kay ChatGPT, sabihin mo sa kanya, I need a 30-second script. Tapos nun, ilagay mo siya dun sa app. It could be any app like dahil dalawa naman yung phone mo, diba? You could do that. But ako, I either use the E app or dito sa C app. So, yun. Thank Tapos, you. tumatalab yung yun. Oo. Sige. Gusto rin akong may mention about kay C app. Kasi di ba nag-stop na ako magbayad. Hi, Vista Bella. Meron ako nakitang influencer. Sabi niya, baka isang reason kung bakit hindi ka nakaka-hook ng persons kasi masyado ka nagre-rely kay chat na lahat ng tao na nag-consult sa kanya, especially kung free yung kinukuha mo, halos pare-pareho lang kayo ng sinasabi versus really like putting your own personality. Like, patulong ka siguro sa idea, but then yung final product, let's say, you really have to put kung yung sarili mong story. Parang, hi, Bams! Ayan, sabi ni Jens, iba talaga pag sanay ka na sa routine na laging may content, yung parang regular. So, yun nga yung pinapoint out ni Jen na parang focus on those thoughts. Kasi, alam mo, sa akin kasi,
na-realize ko yan. Kasi parating natin pinag-usapan, set ka ng goals, ito yung target, blah, blah, blah. Pero when you're at that moment, na nandun yung mga limiting thoughts mo, self-limiting beliefs, saan ka nga ba talaga nakikinig? Ano nga ba talaga yung nangingibabaw? So for me, nangingibabaw yung self-limiting beliefs. And parang ako siguro napagod ako na dun yung pinapakinggan ko. So naghanap talaga ako ng solution. Kailangan ko mag-prepare so that when these thoughts come up, alam ko na yung pwede kong panglaban. So for isang example na lang for me, pag meron tayong kausap, for example, sa business or kliyente, and then they say no, or sabihin nila hindi sila ready, and then, sana, hindi ko alam yung next kong gagawin. So, parang stuck ako dyan, di ba? So, what I did is nag-create ako, pag ganito yung situation, kailangan ito na yung sasabihin ko. So, I prepared for that. So, ganun din siguro kasi I don't think the problem is like knowing how to create the content eh. The problem is we are stopping ourselves from really creating it kasi maraming doubts and fears or whatever have yous. Agree ba kayo doon? Diba? Mahirap kasi mag-rely sa trends lang. You need to stand out. Probably yan. Correct. Pero yun kasi, gusto mo ba mag-open mic, Gen Z? Yun na kasi signature content. Ganun na nga lang siya, pero trending na trending talaga siya ngayon. Yung kumakain lang siya, tapos may parang drama lang na pinakikinggan. Tapos bigla lang magbabago yung emotion niya. Hindi ka kami siyang kumakain. Ay, okay. Madalas yan naman tapos sa akin eh. Pero ang lalakas ng kanina. Lalakas ng yes. Okay. Wala si Sis Bella. It's okay. Siguro, kunwari, Gen Z yung sa'yo, yung, di ba, syempre, sabi mo, lagi siyang nagpapakita sa feed mo. Siguro kasi, Thank you, G. nakapag-interact ka sa kanya, so nabago yung algorithm mo. But, if you do what you do, you will attract who you are. Parang ganon. Kasi, Pero wala ko. Hindi nga ako nag-like sa ano niya. Lagi yeah, ko but talaga siya- kunwari napanood mo na, tapos lagi mo, hanggat hindi mo yata binibigyan ng instruction na hide this or something, or Yeah, don't show me not this again, lalabas at lalabas siya sa'yo. So, what I'm saying is, parang, even if yun yung trends, kung hindi naman ikaw yun, tas hindi siya magiging natural for you, mahirapan ka talaga. So, you have to start somewhere kung saan feeling mo, ikaw yun. And sometimes, it takes time. Like, na mahanap mo yung signature mo. Yun nga yung hinahanap natin. Yung signature na content natin. Hindi mo siya mahanap hanggat di mo siya ginagawa. Yun yung point. Parang you have to keep doing the videos hanggang maging, kasi yung repetition would tell you na dito ako komportable, dito yung flow mo, dito yung thoughts mo. So, parang, ewan ko, Ava, do you agree ba or your thoughts? Na you just keep doing it bago mo mahanap yung signature. Oo. Saan kasi second upload ko yung nag-trending sa yung paano uulitin. Tapos, nangapanga pa. Na-pressure ka doon sa nag-trending. Parang, Ano bang kakaiba doon sa nag-trending siguro? ano lang, kinalbo ko lang yung sarili ko. Trip ko Medyo lang. malala yun. Hindi mo kayang i-replicate Pero yun. meron akong nakita, if you guys want to look at it sa Red app. Ang pangalan nung account niya, wait lang ano nga ba? The Post Protocol. So, I think just from observing yung mga videos, pwede tayong kumuha ng mga tips doon. Like, tapos meron akong gusto i-share, Jen, sinabi mo nag-viral, tapos hindi mo na siya maulit. Meron kasi akong binabasang book, title niya is How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Tapos yung author is, dati siyang baseball player na sobrang galing, kaso kinailangan na siyang tanggalin ng coach kasi parang stagnant na siya, not improving.
Kasi yun nga, like yung din sinabi ni Jency kanina, routine na siya. So umalis siya, tapos nagpunta siya sa isang baseball team na iba, na parang sabi niya, sige, I will force myself to be excited about it. So anyway, long story short, kumita ulit siya ng malaki, naging magaling siyang baseball player hanggang eventually umulit yung cycle, nawalan ulit siya ng energy. Pumasok siya sa sales, and then, yun, ganun ulit, mediocre salesman hanggang may tumaas ulit. Meron siya isang client na bentahan niya ng $250,000, isang bentahan na insurance. So, nag-attend siya ng isang seminar, and in-affirm siya nung speaker. Sabi niya, ang galing kasi nakabenta ka ng ganyan. Pero I'm sure hindi mo alam kung ano yung nagawa mo. So, ba't ko sinishare? Kasi yung speaker na yon ang nag-point out dun sa dun sa author, na ito kasi yung nagawa mo kaya nag-viral. So, I think, not just for Gen Z, for all of us, talagang we have to take the time na pag-aralan siya. So, instead of like thinking about ay, hindi na naman gumana, ano ba talaga, uusad ba talaga, alam mo, instead of thinking of these things, we really have to think about the other side, which is, ano nga ba yung nagawa ko doon? Okay, i-tweak ko siya. So, ano nga ba yung hinahanap ng mga tao? But, pinaka bottom line for me talaga, we really have to know ano yung ultimate goal. Kasi doon lang din talaga mag-a-align yung mga skills na i-develop natin. 'Di ba? So, yun nga. Kailangang hanapin ulit yung hunger. Yung kailangang paigtingin talaga ulit yung desire for that level of success para mag-level up. Otherwise, 'di ba, wala kang stagnant eh. Paulit-ulit na nating naririnig yan. Either you're growing or you're dying. So, it means if we're not growing, we were actually dying. So, since ayaw naman natin na we're gonna die, I mean, figuratively, because we all will eventually, is, when you catch yourself thinking ulit na parang, like for example na lang kay Zayn, inisip mo ulit, image conscious ba talaga or tamad lang ako? When you get to that, moment ulit, doon mo na solusyonan, di ba? Ano nga ba talaga? Hindi naman ako tamad, and I know I can overcome image consciousness. So, what is the stronger reason para makaalis ka dun sa thought process na yun? So, may gusto pa ba kayong i-share before I share my last story? Okay, sige. So, ngayon kasi, di ba, nagfo-football ako. Tapos, I'm not as fit as I used to be. And, ako, sa personality ko, talagang parang, ano ba yan? Parang, ba't hindi mo magawa, blah, blah, blah. And also, when I'm there, na parang hindi ko nagagawa yung kailangan kong gawin during the game, parang inisip ko, sige, I have to train, I have to be better. And then, naisip ko, naging cycle siya, na parang, sige, mag-prepare ako for this, mag-prepare ako for this. But I never really did prepare. Alam mo yon. So, what I did, kung ano yung flinip ko dun sa script ko is, nung dumating ulit yung thought na yon, na parang sige mag-prepare ako, no, just do it ngayon na. Ngayon ka na mag-training, hindi bukas mag-prepare ka for next time. You do it right now kasi the thought came up right now. So ngayon mo siya i-address. And then i-address mo siya kung ano yung small tweak dun sa thought mo. Tapos pag nag-come up ulit siya, you build your confidence ulit in overcoming that thought process, in shifting yung thought process mo. Malinaw ba yung pagkaka-explain ko? So, nakita ko yung change dun sa game ko just because tweak ko yung response ko dun sa nag-come up na negative self-talk. Exactly. Yun talaga magandang practice and exercises. So, if you guys have the chance, panoorin nyo si Alex Hormozy sa YT kasi he explains these concepts. Parang talagang, oo nga, no, narinig ko na yan before, pero the way he explains it makes sense para ma-apply mo talaga siya. So, just one last thing, guys. Alam ko narinig nyo na lahat ng pinag-usapan natin today. Narinig nyo na before. Diba? Narinig na natin before, pero ngayon kasi if we really wanna level up, then you can get off this live or you can just put out your, alam mo yun, what is one thought, kung ito mang shinare nyo na to, ano nga ba, ngayon nyo na, I suggest, if you want, ngayon mo na pag-isipan, ano nga ba yung kailangan mong, ano yung pwede mong gawin so that
ma-overcome mo yan. At least 1% to move closer, di ba? Or 1% to overcome this. Or, identify mo, ano na nga ba ulit talaga yung pinakamalaking dahilan? Bakit ka nagpupuyat gumawa ng content? Ba't ka nag-stay sa mga live? Di ba? Ba't ka nag-iikot sa mga live? So, balikan natin siya. Kasi, even though we think we know it already, hindi nga natin na isa sa buhay, kailangan nating reviewin ulit. We would want to review it again, di ba? And, yeah. So, yun lang.